6.793 trillion pesos na budget inaprobahan ni Marcos. Isang linggong pinagtalunan, Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. isang linggong re-enacted budget, Hindi certified third reading itong bill. So, on Friday, ma-approve yung third reading, magpiprint pa eh. So, and then by cam. So, malabo yung reenacted budget. Saka, hindi kami papayag. No, walang reenact. We can now confidently say, ngayon natapos na po yung BICAM, there will be no reenacted budget. Nasa kamay na ng Pangulo ngayon yan. Kung madelay man sila, ilang araw lang. O siguro, pwede mong masabi nagkaroon ng reenacted budget for 2 days, 3 days, 5 days. Eh, noong panahon nga namin nila President Duterte, 3 months nga yung reenacted eh. Di ba? isang linggong kinilatis daw ni BBM at ng kanyang gabinete. Pero bakit ang sabi ng kapatid niya, may pork pa rin daw? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Mahigit isang linggo matapos ratipikahan ng Senado at House of Representatives ang 2026 bicameral report, I move that we approve and ratify the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move. Any objection? Chair is none. The Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Thank you, Mr. President. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. pinirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang 6.793 trillion pesos na budget para sa 2026. At least ngayon, wala na siyang takas kasi ang sabi niya, alam niya na kung ano ang nangyayari sa budget niya kasi nga tawag daw siya ng tawag. I was with you all the way, by the way, because although I wasn't there, I was harassing everybody on the telephone. Mika, what's happening? Sandro, what's happening? Tito Sen, what's happening? Ping, what's happening? So that's much appreciated. Kasi nung nakaraan, nagtataka si Zaldico nung sinabi niyang hindi ko na kilala or hindi ko na nakikilala yung budget na binigay ko sa House of Representatives. Ang dami raw kasing nagbago. Ang sabi ni Zaldico, ikaw nagpalagay niyan. Anong sinasabi mo? Ikaw nagpa-insert niyan, di ba? Pinadaan mo pa sa mga Bersamin at kay Pangandaman, di ba? Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget.
Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Pero wag muna nating isipin yung mga yan. Let's talk numbers. Magkano nga ba ang nakuha ng may mga pinakamalaking budget na ahensya o sektor sa gobyerno in this post-flood control scandal at budget insertion debacle? Ano yung pagbabagong sinasabi nilang nilagay nila yung mga guardrails daw na nilagay sa budget para maging people-oriented kuno? Of course, hindi na dapat tayo magtaka. Constitutionally mandated ang sektor ng edukasyon na makakuha ng pinakamalaking alokasyon with 1.34 trillion pesos. Kasama na dyan yung DepEd at saka yung CHED. Kung saan 1 trillion ang mapupunta sa DepEd. Up around 200 billion pesos from last year's 1.055 trillion pesos. Now, historic yung budget na yan dahil for the first time in forever, buti naman, sumunod siya sa bare minimum na 4% of the GDP na dapat ilaan ng gobyerno sa edukasyon ayon sa UNESCO. I mean, kung isipin natin, this is too little, too late. Pero at least nagawa nila, di ba? Like, this has been a long forgotten rule na dapat 4% minimum ayon sa UNESCO. Dapat 4% ng GDP ang nilalagay sa edukasyon. Pero ilang administrasyon ang nagdaan, walang nakagawa niyan. So, Karen, ito ang pinakamataas na budget para sa edukasyon sa ating kasaysayan. Okay, we're hitting more than 4% of GDP, which is the recommended spending for education for a country like ours. In previous years, mas mababa yan sa 4%. So we were underspending. Underspending for education. Ngayon, nasa tamang pagpondo tayo ngayon. Okay? At natutuwa naman ako na yung ilan sa mga advokasya natin, gaya ng pagtayo ng mga classroom, yung feeding program, nabigyan ng tamang pondo. So if you look at the numbers, from 13 billion originally, we're now at 65 billion for our classrooms. Okay. Now po mga lawa naman ang DPWH with a reduction of almost half from 1 trillion pesos noong 2025 to 531 billion pesos ngayong taon. Although, technically, kahit nasabihin natin na constitutionally mandated na yung sektor ng edukasyon ng pinakamalaki na portion ng budget, kasi yung mga dapat na gagawin ng DPWH tulad ng pagpapagawa ng classroom, nilagay sa edukasyon para kunyari raw mas mataas ang budget ng edukasyon by a few billion pesos kahit na obligasyon naman talaga dapat yon ng DPWH. Tapos marami pang sinaksak na ahensya, even yung PISAY na dapat nasa DOST, nilagay nila sa DepEd para lang kunyari pinakamalaki pa rin ang edukasyon when in reality kapag tinanggal mo yung mga hindi naman talaga dapat nilalagay na obligasyon ng Department of Education, mababa ang magiging portion ng edukasyon kung ikukumpara sa DPWH. Now sana yung DPWH madagdagan at malagpasan pa nila yung 22 na classrooms na napagawa ng DPWH last year. Inuuna kasi yung mga flood control na yan eh. Saan ba nag-evacuate yung mga tao kapag may bagyo? Diba? Nag-iisip kayo, dapat flood control ang ilagay natin para matuwa naman yung tao. Ang tanong ko sa inyo, kapag ba bumabagyo, saan ba nag-evacuate yung mga tao? Diba sa mga eskwelahan din, sa mga covered court? Kaso nga lang, mababa ang kita ng SOP at patong dyan. Kaya hanggang ngayon, meron tayong classroom shortage na umaabot ng libo-libo. Nagsisiksikan tuloy ang mga estudyante natin, mga 50, 60, even 70 minsan para sa isang room. And that is fucked up. Now, the decrease na nakita natin sa DPWH is largely credited sa institutional mandate na binigay ni PBBM kay Vince Dizon. Kasi nga, pinabawasan niya yung taba ng budget ng ahensya nila as he cuts flood control tas yung mga overpriced tsaka yung mga redundant projects. Although, parang bigla siyang humingi ng dagdag pa sa BICAM kasi napasobra raw yung bawas. Parang ngumangawa siya na mali lang po yung nabigay namin sa inyo na parang materials costing kasi hindi naman dapat lahat merong 50%, 70% na bawas sa materials kasi again kapag nasa isang probinsya ka hindi naman parehas yun sa kabilang probinsya. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po siguro i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na
ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Nakita ko po yun sa social media kahapon pagkatapos namin ilabas ang statement, narinig ko din po ngayon. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinibana natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately. Next slide, please. So, nag-issue tayo ng statement ngayon, humingi tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin dun sa pagbaba natin ng mga presyo. Pangatlo naman sa top priority ng ating 2026 budget ay ang health sector na nakakuha ng 450 billion pesos. At least ngayon, may konting pondo na ulit ang PhilHealth at ang Universal Healthcare Law. Pero, katulad ng sinabi ko sa edukasyon, it's too little, too late pa rin since dineklarang unconstitutional ang pagbabalik ng 60 billion pesos sa DBM. Kahit na sabihin natin na 450 billion yun, kung ibabalik talaga yung 60 billion, that's 390 billion lang, which is not a lot. It is up around 200 billion pesos from last year's 200 billion pesos na pondo. Na hanggang ngayon hindi pa rin ganun kaprioridad ang legally mandated UHC na dapat malaki ang pondo lalo na at maraming pagkukunang sin tax o excise tax sa mga matatamis na inumin sa sugary beverages at yung mga alcoholic beverages or even tobacco, di ba? Pero hindi Dapat yung pera na makukuha ng sin tax o excise tax hindi nilalagay sa Universal Healthcare Law. Kaya ang nangyayari, wala pa ring pera. Pero we should still push for the abolishment ng guarantee letters sa MAIFIP para mawalan ng utang na loob ang mga ang mga politikong umiepal. Sana rin kasama dito ang pagpapalawig ng mga automatic na zero billing para hindi na pumila sa opisina ng mga politiko. Lalo na at sa ngayon, 87 lang ang DPWH hospitals na may zero billing out of thousands of health centers at libo-libong hospital level 1 to level 3. Ang sinasabi kasi nila ngayon hindi mo na kailangan ng guarantee letter with an asterisk. Kasi ang sinasabi nila hindi mo kailangan ng guarantee letter, hindi mo kailangan pumunta sa mga politiko kung nasa DPWH hospitals ka na may zero billing, which is around 87 lang sa buong Pilipinas. Tapos yung mga level 4 ba yun o level 3 hospitals? Sabi ng Supreme Court decision, dapat ang budget execution sa DOH lamang. Kaya aming ang sinasabi, kinokorek namin, dapat hindi na siya GL. Dapat ituro na lamang ang pasyente papunta sa DOH hospital. Pag pumunta ho kayo dun sa malalaking level 3 hospitals ng mga local government unit, ay hindi nyo na kailangan magpakita ng proof na indigent. Hindi nyo rin kailangan makaawa sa kahit sinong politiko o kahit sa DOH. Basta nandun ho kayo sa LGU level 3 hospital, ward accommodation, bayad na ang bill mo. Iilan lang yun kumpara mo sa mga health centers, yung talagang accessible sa mga mahihirap, lalo na sa mga tao sa probinsya na walang masyadong ospital na dekalidad. Tignan mo nga sa Calabarzon, iilan lang ba ang mga dekalidad, mga level 3 na hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga politiko, di ba? Now, if you want to learn more about the top 10 tough luck, masyado na kasing mahaba yung video and marami nagsasabi sa akin, ba't ang haba ng video mo? So, again, this is not my fault. Actually, it is my fault because I keep yapping, pero that's besides the point. Now, hindi pa tayo tapos kasi lagi na lang mahaba itong mga video ko. So, next section na, yung unprogrammed appropriations na dapat din nating talakayan this week. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, of course, paalam.
Rika.